Bali nag-chicken skin siya. Pagka mga ganito nag-chicken skin, talagang may mga part na kailangan tapusin natin kaagad para okay, mapagpalang araw sa lahat. Sa wakas makakagawa rin tayo ng ibang pyesa gaya nito, beach. Base kay client, napaka-meaningful ng design na to kasi kuha daw to mula sa kanilang probinsya, kaya ito yung gusto niyang ipagawa. Tsaka syempre gusto ko rin gawin. At ito, pinasyalan tayo ng isang panauhin. Masasabi ko na isa to sa mga mahusay na artist dito sa Marikina. Kung gusto niyo siya makilala, siya po si Aristotel Kilala. Isa rin po ako sa mga naging gabay niya nung nagsisimula pa lang siya magtattoo. Pero syempre hindi sapat yung gabay lang. Dahil sa pagpupursigi niya at pagmamahal niya sa ginagawa niya, kaya isa siya sa mga successful na tattoo artist sa ngayon. Mabalik tayo dito sa ginagawa natin. Bali dito sa paggawa natin ng dahon ng nyog o nung coconut tree. Magnum yung ginamit natin doon sa mga dahon. Kung paano tayo gumagawa ng mga buhok sa portrait, ganun din yung discarding ginawa ko dito para magawa natin ng tama yung mga dahon niya, o kung tawagin ng iba ay palapa ng nyog, yung ganun. Tapos may iba't ibang kulay tayo na ginamit dyan. Meron tayong solid black, yun siguro yung pinaka madidilim na part ng dahon na hindi natatamaan ng araw. Kulay black, may brown, tapos may dark green, merong natural green, tapos meron tayong light green. Yun po yung mga kulay na ginamit natin. Basta kung ano po yung nakikita ko doon sa akin na kopya ko, yun po yung mga kulay na sinunod ko. Pagdating naman sa mga shadow, meron tayong dark brown at saka brown lang. Dito sa pinakadagat niya, merong reflection ng ulap. Dito sa part na to, medyo naiba yung kulay natin kasi ginawa natin yung reflection ng ulap. So may iba siya ng kulay kumbaga dun sa ibang nasa paligid na kulay ng dagat. Ang kinulay ko sa dagat nga pala, royal blue tsaka country blue. Yun po yung mga ginamit natin kulay dito. Binlending lang natin. Tapos dito naman sa part ng langit, pinaka background niya, ang kulay natin dyan dark blue, tapos may country blue, tapos may teal. So nagmix din ako ng teal at saka ng country blue para yung transition parang walang maging putol. Alam mo yung walang nakaseparate na kulay. Pag tinignan mo para siyang isang buo, pero parang palight yung dating niya. Mula sa dark na dark blue hanggang sa blending ng country blue, tapos mix ng teal tsaka ng country blue, tapos teal na lang hanggang sa mix ng white at saka ng teal. Hanggang paliwanag ng paliwanag yung dating. Ito naman sa buhangin, bali ang kinulay natin dito, meron tayong brown, ibang detail. Tapos ginamitan natin yan ng kulay na caramel. Meron tayong medium flesh tone. Tapos meron din tayong kinulay dyan na light flesh tone. So halo-halo na siya. Kumbaga kung ano lang yung nakikita ko dun sa ginagaya kong reference, yun na lang po yung mga sinundan ko na kulay. Pero sa detail, hindi na ganun kopyang-kopya yung mga detalye. Ang importante, napagmukha ko siya na kagaya din nung reference na kinakopya natin. Bali sa pagkakataon na to, kailangan yung ibang part matapos ko na kasi nag-chicken skin na siya. So yun yung parang namamaga yung balat, parang nagpapantal na bumubuka yung mga pores ng balat. Pagka ganun kasi medyo mahirap na magpapasok ng tinta, mahirap na magbaon ng needle kasi parang tumatalbog na lang siya. So parang nagiging doble din yung sakit noon para kay client. Kaya yung ibang part kailangan ko nang tapusin para hindi ko na siya babalikan, tsaka para mabawasan yung sakit na nararamdaman niya, tsaka hindi rin ako mahirapan na magpapasok ng tinta. At yun, maraming salamat sa panonood. Don't forget to follow and share, pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads sa Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa atin lahat. Maraming salamat.